Magandang araw mga banateros! Tagumpay po ang ginawang Blue Ribbon hearing ngayong araw na ito. Marami po sa atin ang kinabahan, marami po sa atin ang nanalangin para matuloy po at may bunyag na kung sino talaga ang mga tunay na nagnakaw sa bayan. Yun! Ngayong araw na to, marami tayong nabuking at marami ring nailantad na kaya pala ayaw nila ang Blue Ribbon hearing kay Marcoleta ay dahil sila po ay kasali doon sa mga nakatanggap ng mali-malitang pira. Yun. Kwarta baga? Akala ko ba awanti kwarta pero marami pala kayong kwarta. Oh, anyway, marami ho ang nabuking ngayong araw na ito pero bago po yan, meron pong aksyon na naganap kasi pinipigilan, pinigilan po ng walang iba kung hindi ang head ng ating kapulisan na sibilyan na si Senator. May pangarap din kasi yan pero hindi mananalo yan. Si Secretary John Vic Remulla. Sabi ko nga sa aking reels na ginawa, sabi ko, kung ang sinasabi niya na andun siya upang protektahan ng mga senador, abay hindi niya po katungkulin yun. Yan po'y labas na sa kanyang trabaho. Bakit to kanyo? Kasi remember, John Vic Remulla o DILG Secretary John Vic Remulla ay under the executive branch. At different branch of the government po itong Senado. At kaya nga po nasa ilalim po niyan ay ang OSAA. So supposedly OSAA dapat ang magme-maintain ng peace and order diyan sa loob ng Senado. Anong ginagawa mo diyan? Alam mo, napag-utusan na naman yan. Walang iba ng kundi ng kanyang amo. Bakit kanyo? Diba? Yan, obvious naman. Di naman niya trabaho yan. Pero bakit siya nandiyan? Alam mo, sa totoo lang, dapat nga hindi pinayagan ng OSAA na tumambay dyan sa loob eh. Pero syempre, napalitan nila yung Sergeant at Arms ng OSAA na syempre, ikaw namang Sergeant at Arms ngayon ng OSAA ay utu-utu ka din. And dati matino yung Sergeant at Arms dyan nung kay Aplas ka pa. Pero ngayon, ano ka na? Wala na, utu-utu ka na. Gusto mo ba na ang taong bayan ay magalit sa'yo? Gusto mo ba ang taong bayan na tawagin kang tuta ka ni Marcos? Kasi tuta ka ni Gatchalian ngayon eh. Si Gatchalian, tuta ni Marcos. Di tuta ka rin ni Marcos. Gusto mo ba? Proud ka ba na marinig ng mga anak mo na ikaw ay tuta ni Marcos? Dahil sunod-sunuran ka sa amo mong si Gatchalian? Na again, unconstitutional ang ginawang pagpapalit sa Senado. Ibig sabihin, you, Sergeant at Arms, is unconstitutional to be there. Kinagalit niyo ako, You are a Sergeant of Arms of unconstitutional senators. Yan ang totoo. Kaya tumahimik ka dyan, tumabi ka. Huwag kang sunod-sunuran sa amo mo. Wala ka, hindi ka naaayon sa batas. At ang batas, ang hari ng bansang Pilipinas, hindi ang amo mo. Kaya lumayas ka dyan. Animal ka. Ginagalit mo ko eh. Ha? Bakit nyo pinayagan nandyan si Ayan na, sumasakit na yung puso ko. Bakit nyo dyan pinayagan si si Remulla? Panoorin natin to ha. Sino ba yung nagsasabing buka kayo? Ang bastos naman nun. Kaya ikaw naman banat ba? Hindi naman yung ibig sabihin. Buka! Tingnan mo Mamaya kasi ang palusot nitong tao na to, ito si Remulla, ang palusot niya, palabas na daw siya. May mga dumarating. Kaya parang hinaharangan daw niya. Palusot ito eh. Napakasinungaling mo, John Vic. Paano pa pag naging presidente ka?
Buti na lang wala kang pag-asa. Tingnan nyo yung posisyon ni John Vic sa posisyon ng mga papasok. Pakaliwa ito, galing sa kaliwa yung mga papasok. Pwede naman siyang kumanan kung talagang palabas na siya. Kunwari ako nandyan. Palabas ako, bigla nakita ko sila Robin. Nakita ko yung mga Marines. Ang dami nila, papasok sila. Pupunta ako sa kanan, tatabi ko. Hindi ako magbibida-bida. Pupunta ako sa kanan, lalabas na ako. Kung ang purpose ko ay lumabas at kunwari, natatay ako. Hindi, halimbawa lang, walang bidet dyan. Halimbawa, may bidet ba dyan? Halimbawa, natatay ako, gusto ko na umuwi. Di ba? Anong gagawin ko? Kakaliwa ako para salubungin yung mga papasok o dito ako sa kanan? Tanga ka pala eh. Ha? Tanga ka pala kung ang gagawin mo, papunta ka sa kaliwa. Simple nga lang yan sa tren, di ba? Pagpapasok ka, saan ka dadaan? Una-una, pagpapasok ka ng tren, paunahin mo ilalabas. Tsaka ka pumasok. Kasi yun ang sinasabi niya, palabas siya eh. O edi sana, pinauna mo muna, tapos tsaka ka lumabas. Di ba? Sa mga hagdan, pagpaakyat pababa, saan ka mag-stay? Di ba, stay on the right? Are you stupid? John Vic Remulla, I'm calling you out. Are you stupid? Di ba dapat pag sa hagdan yan, doon ka sa kanan, stay on the right. Yung sa kabila, stay on the right din. Basic yan eh. Basic. Alam mo ibig sabihin ng basic? Basic yan. Di ba? Bakit ka, bakit ka sasalubong? Tanga lang ang sasalubong. Hindi lalabas ako, sasalubungin ko sila. Pwede ka naman kumanan. Ang laki-laki nung kanan, no? Nakita nyo ang laki nung likuran? Ang laki nung likuran, no? Ayan, no? Dito ka sa kanan, doon ka sa may painting. Hindi ba? Nakakagalit eh. Nakakagalit talaga yung palusot mo. Hindi, palabas kasi ko eh. Biglang nakita ko silang papasok. Baka matumba ako eh. Kaya parang ginaganon ko sila, binablock ko sila kasi baka matumba ako eh. Bobo ka ba? Bobo ka ba o tanga ka? O baka naman gago ka? Pwede ka naman tumabi doon sa painting, tapos pinapasok mo sila. Ako nagtatanong lang ha. Hindi kita sinasabihan ng bobo ka ha. Hindi rin kita sinasabihan ng tanga ka ha. Hindi rin kita sinasabihan na gago ka ha. Ako'y nagtatanong, bobo ka ba, tanga ka ba o gago ka ba? Kasi tanga lang, bobo lang at gago lang ang sasalubong sa crowd. Pero gusto mong umalis. Gusto mo na lumabas. Yan kasi palusot niya eh. Gusto ko na lumabas. Nagkataon, nakasalubong ko sila. Kaya para hindi ako matumba, hinarangan ko sila. Kahit siguro taong na may lohika ang pag-iisip, hindi maniniwala sa sinasabi mo. Hindi maniniwala sa palusot mo. Hindi niya kinaya. Panis. Hindi. Alam mo, Banat Bay, maging patas ka naman. Hindi naman niya hinaharangan. Baka niyayakap lang niya si Robin. Ang pogi kasi ni Robin eh. Pogi ni Robin. Kahit matanda na yun si Robin, pogi pa rin yan. Oo. Pag nakita niyo sa personal yan, iba karisma ni Robin. Talagang sarap yakapin yan. So sinasabi mo ba, Banat Bay, bakla si John Vic? Wala akong sinasabing bakla siya. Ang sinasabi ko lang, masarap yakapin si Robin. Ako, pag nakikita ko yan, gusto ko yakapin yan eh. Gusto ko yakapin niya si Robin, pogi-pogi eh. Pati yung kanyang pamangkin si Daniel Padilla. Pareho silang pogi eh. Gusto ko yakapin. Di ba? Hindi ko sinasabing bakla si John Vic. Malay nyo, gusto lang yakapin ni John Vic si Robin. Ayan yun, yapos na yapos sila eh. Ayun ha, palabas daw siya pero sinundan niya.
Palabas siya pero sinundan niya papasok. Yan ang sinabi niya, di ba? Hindi ako nagsabi niyan. Tingnan ninyo ha. Yung palabas, papunta sa kanan. Ito, papunta sa kanan, doon sa painting. Yun ang palabas. Okay? Oh. Pero nung hindi niya napigilan, saan siya pumunta? Pumunta ba siya sa kanan o kaliwa? Ayun, sinundan niya. Sinundan niya. Oh. Ay, sabi niya, oh, malungkot siya, sabi niya. Inan niya, no? Ito, haka-hakala tong opinion ko, ha? Ito, haka-haka. This is not the truth. Siguro nasa isip niya. Hindi kami nakapaghanda doon. Pero at least, pag nakita ni Marcos yung video na itong video na to, at least nakita niya na I did my best, but my best wasn't good enough. Ha? Sabi niya siguro, hindi, at least makikita ni Marcos na I did my best. Pero wala talaga eh. Sablay, di ko kinaya eh. Masyadong pogi si Robin eh. Yun ay haka-hakang isip lamang ha. Kathang isip ko lamang yun. Hindi po yun opinion, hindi po yun fact. Pero tinan nyo, malungkot siya. Oh, palabas siya niyan, ha? Palabas daw siya niyan. Pero sinundan niya papaloob. Sinungaling ka talaga. Yan ang problema kasi pag nagsisinungaling. Hindi, yan talaga ang problema pag nagsisinungaling. Mahuhuli sa sariling bibig. Tingnan ninyo yung pagsisinungaling niya. Papakita lang natin. Kasi, sandali. Ay, nako. Hindi ko ata na nailagay. Aha. Sandali. Ito tomate. Ayan. Ito. Ayan. What can you say po to Senator Villa saying that you Wait did block lang. them po kasi there's no... Ayan ha. Isa pa. Pasok. What can you say po to Senator Villa saying that you did block them po kasi there's no... Para makita nyo naman, wala akong kasama. Tignan nyo lahat ng video ako lang mag-isa. Sa labas na talaga ako. Diyan nakaparada kotse ko, diyan sa labas. Palabas daw siya pero sinundan niya papaloob. Wala daw siyang kasama. Na-caught off guard ka lang. Mag-isa lang talaga ako. Ang blocking force, dapat mga 100 kayo. Blocking force, 100 kayo. Di ba ang daming pulis sa labas? Ang daming pulis, sinarangan nga sila dun eh. May video ako nakita, kung hindi pa tumulong yung mga nagrarally, hindi makakapasok yung mga Marines. Hinarangan sila ng mga pulis sa labas. Akala mo siguro, confident ka na hindi sila makakapasok dito dahil may harang sa labas. No, confident ka eh. Daming pulis sa labas eh. Oh, daming pulis. Parang buong PNP ata nandun eh. Buong PSPG nandun eh. Pwede na ako mag-isa mag-block ng isang batalyon ng tao. Diba? Hindi ko kaya gawin yun. Then on the top, para siguruhin na the Chaldean group ang nakapangyayari in the building, it's their committees, it's their witnesses. I'm here kasi nagkakaroon ng parehong factions on left and right of the building. Diba? Ang iniiwasan namin, mag-clash yung dalawang. Wow! Pakiusap ka sa kanya, diba? Let's keep things down. Diba? The tolerance down. Wow! And we agreed. Nagkasundo na kami, paalis na ako, bigyan na ng boom, sumabog na, may parating pala sila. Diba? External Walang sumabog. security sa madaling sabi. Oh, external naman na role ko. I have no role here in the Senate. But then why are you inside? Went to talk to, kinausap po si Senator Gatchalian. Nasabi ko, I asked him na doon kami sa labas. Diba? Sa loob, wala kami pakialam dito. Totoo naman eh, o sa ang heavy. Wala kami pakialam. So, hindi kasi walang pulis eh. Diba? Walang pulis dito. I was alone. I came here alone. I was almost trampled upon. Eh, tingnan lang, lakas-lakas pa katawan ko. Kinaya ko naman. But now, sir, you Kinaya daw. Kinaya. came from a meeting, right, sir, with Senator Gatchalian? Yes. Can you tell us more about it? There was a summon of the Sandigan Bayan na para i-produce si Bryce Hernandez dito.
Pero nung nakita namin, tinanong ko kung valid ko, nag-order yung old Blue Ribbon Committee. So kanina, pinakita niya sa akin na yung new Blue Ribbon Committee sumulat na sa Sandigan Bayan na they no longer recognize the request of the old Blue Ribbon. So it's ano lang yun, it's a communications thing. Kasi baka makontempt yung mga tao ko sa BGMP we produce CV by Sonalisa. Not to clarify everything. And they wrote to the Sandigan Bayan body na ngayon ko lang nalaman, I think I have the copy. They have the copy already na cancel na yung isang people. Yung order to bring Bryce Fernandez yun. Baga ibang, yung naunang Blue Ribbon po yun, hindi yung Oo. kay Senator Erwin. So, kinalify niya na dinala na pala nag-notice na ang Blue Ribbon na they no longer are requested. So, yun ang Ako, matindi talaga itong nangyayari na to. Ha? Talagang pilit nilang pinagtatakpan ang pangyayari na to. Kaya pigil na pigil po sila. Ito, papakita natin yung mga iba pang bahagi na kung saan pinatatahimik. Okay, pinatatahimik po ng hulaan ninyo kung sino. Tao din ni Marcos. Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po... Sino po ang nagtago? Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila po, Sino ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Atty. Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor, magandang Pangalan umaga. po, pangalan. Ako pala si Bini is Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo. Parang ganito yan, mga kababayan. Yung mga nanliligaw, di ba, nagbibigay ng bulaklak, nagbibigay ng cake, nag-o-offer ng bahay, nag-o-offer ng sasakyan niya. Especially kung sugar daddy ka, di ba? Ako na ang bahala sa renta mo. Ako na ang bahala sa, sa sasakyan mo. Ako na ang bahala sa bahay mo. Ngayon, di ba? Nanliligaw. Paano yung nananakot? Pag ako, hindi mo pinakasalan. Pag ako, hindi mo niligawan. Meron akong iskandal mo. Ipopost ko to sa social media. Yun ang pananakot. Para bagang ganun. Hindi panliligaw yung ginagawa sa kanila.
Kasi panliligaw, bibigyan ka lang. Pero pananakot, pakukulong ka. Nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa? Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Your Pakiulit Honor. nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos nyo. pesos. Opo. Sino nagbigay? Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman ang, bakit nila kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos Yes, Your Honor. para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyong dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasave sa cellphone po namin. O ganun palang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. O, nautakan mo rin siya, di ba? Yun. Yes, Your Honor. Kahit babasagin po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa... Kayo po, Your Honor, pangalan good po. morning. Rosebert Topan. Idagdag ko lang po, ito po yung cellphone na binigay sa amin. Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record. iPhone 16e, 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, Yes, Mr. President. Chairman, one question. Paano kaya manligaw si Margoleta? Hindi sila marunong manligaw. Masyado naman mababa yung ano. Gano'n na ba ligawan ngayon? iPhone? Ang hirap naman nun. Sir, brand new nung binigay sa inyo. yes, Your Honor. Kaya, alam niyo naman, single ako. Kung gusto niyo ako ligawan, but iPhone is not enough. Ang kailangan ko, MacBook Air M5, 1 terabyte, 24 ang RAM. Malapit na birthday ko, ha? Oh, kung gusto niyo ako ligawan, MacBook Air M5, 15 inches, 1 terabyte, 24 ang ang RAM. Yeah. May I ask the staff mamaya yung, ano tawag doon? IME. May number yan eh. Pag, IMEI, oo. Your Honor. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano It's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko. Sige po. Thank you, Mr. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya Magaling! na-save ko po yung mga picture. Magaling kang bata ka! Lagot ka ngayon sa asawa mo. Lagot ka sa asawa mo. Pag hiningi yung cellphone mo, pakita nga yung cellphone mo, may nagtitext sa'yo ah. Tapos nag-abot ka ng ibang cellphone, yari ka! Patay ka kayo sa asawa mo! Tuwang-tuwa si kuya, yari ka dyan. Sabi nga nila, Mr. President, nagtatali-talinuhan man ang matching. Ay, gago pa nauutakan rin. din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo... Yun na ba yung last?
kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos? Your Honor, yung mali-maleta po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga at parang gumawa pa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon, ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee. Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman ng Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po. Ano pong address? 42 McKinley Road. McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes. Sa Makatwid, Grabe, 42 no? McKinley at saka 14 Nara Street. Yes, Your Honor. Ang pinagdalhan ninyo ng mga mali-maleta. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na delivery ng bahay niya po. Oh, pagdating Lupit. nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha Ayun, dapat ipatawag din niya si Ma'am Jocelyn na yan. O, di ba? Ang lupit talaga. Ito. May maganda pang portion dun eh. May maganda pang portion na... Ito, mismo to eh. Mismo. Ito sinabi ni Cayetano eh. The rules of the Senate, the Philippine Constitution, and mawalang galang sa mga hindi nating ka-religion na mga Christian, the Bible. Do we follow power or do we follow these three books? And yung pagsunod ng House of Representatives at saka ng Malacanang, obvious na play nila yon, di ba? So yung mga empleyado, give them time over the weekend pag-isipan, pero hindi madali sa kanila kasi livelihood nila at career nila at stake. At alam mo naman Pilipino, we have a notion of utang na loob. So kung nagpasok sa kanila ay si Senator Coco, Senator Drilon, etc., lumalabas sa... Actually, sabi nila pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha? Kita mo, lahat sila, Marcos na rin, eh. Yo! Nagkaisa sila doon. Napagkaisa ko sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dito. Kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So, napagkaisa ko sila. So, hindi totoo na hindi ako unifier. Doon muna tayo.
Totoo yan. Saan kayo nakakita no? Nagbabangayan sila dati ha. Yung mga makakaliwa, galit na galit. Diktador ka, Marcos! Diktador! Mamamatay, tao ka! Bumubula mga bibig ng mga hayop na mga terorista makakaliwa eh. Yung mga pinklawan nun, galit na galit din. Kasi nagdemandahan pa nga yan, di ba? Si Marcos nagreklamo pa siya noon, natalo daw siya ni Leni Robredo dahil dinaya daw siya. Sabi naman ni Leni Robredo, corrupt. Mga ganyan-ganyan, mga pinklawan, dilawan. Pero ngayon, sama-sama tayong pagtakpan natin itong mali-malitang diniliber. Sasabihin ni wala naman sinabi si Robredong ganyan. Hindi ko sinasabi si Robredo. Ang sinasabi ko yung mga bataan niya, yung mga sumusuporta sa kanyang mga political biot analyst nila. Galit na galit sila kay Cayetano ngayon. As in, lahat sila, tila bagang against kay Cayetano. Ayaw nilang matuloy itong pagdinig na to. So, united sila as one. United sila. Kita niyo mga ulul, mga double standard, mga hipokrito. Nagpalakpakan, di ba? Kahit first time, SP! first time ako napalakpakan ng media, walang bayad yun, ha? Matinding pitik yun, ha? Pero pumalakpak pa rin yung mga media. Tanga-tanga talaga ng mga media. Bobo rin kasi kayo. Alam mo, si Cayetano, matagal na ho natin tong kakilala. Hindi ko naman sinasabing close tayo dito, pero matagal na natin kakilala. Pag ito po nag-speech, nagsalita, mataling haga. Sa sobrang mataling haga, minsan mahirap intindihin. Bakit to? Sarcastic po kasi minsan to eh. Hindi naman sarcastic. Sorry. May sarcasm. Magkaiba pala sarcastic sa sarcasm. Kasi parang yung dating ng sarcastic, parang parang masama eh. May sarcasm. Ibig sabihin, pumipitik, pero yung ganyan. Sabi niya, first time ito na pumalakpak ang media na hindi binabayaran. Na walang bayad. Tuwan-tuwa naman yung mga media. Tanga. Patama sa inyo yung mga ulul. Ibig sabihin, hindi kayo pumapalakpak pag hindi kayo binayaran. Ang mga media kasi jukebox yan. Pag hindi mo hinulugan yan, hindi yan didepensa sa'yo, hindi yan papalakpak, di ka yan babalita. Ito, offend sila dito sa issue ng ng bayaran ng media. Wag nga kayo, alam nyo naman sa mga kasamahan nyo na may mga bayaran. Hindi ko sinasabing lahat pero ang dami sa inyong bayaran. Kung makabintang kayo sa mga social media vlogger na bayaran, akala nyo naman talagang nilalahat ninyo. Tapos nagagalit kayo pag ang social media vloggers naman na nagsabi ng bayaran. Hindi ho. There is no fucking thing such as media, social media. Pag media, matino. Pag social media, hindi. Ganun. Walang ganyan. Tao yan. Whether social media o media, tao yan. Iisang tao yan. So, ibig sabihin nun, may bayarang social media, may bayarang media. May matinong social media, may matinong media. Hindi basta bayaran ang social media vloggers. Ang media matino, ulul. Ang daming bayaran sa inyo, malay-maleta pa nga eh. Hindi ba kayo nasusunog sa kasinungalingan ninyo? Yan, hindi ba kayo nahihiya sa kasinungalingan ninyo? Alam nyo naman maraming bayaran sa inyo tapos nagagalit kayo pag kinatawag kayong bayaran, butthurt kayo kay Marcoleta. Bayaran kayo! Sa totoo lang, mas marami nga sa inyong bayaran eh. Sa social media, ako, sa pagdating sa vlogger, alam ko yan. Dito sa mga supporter, sa mga Duterte supporter, sino magbabayad sa amin? Wala na ang pera mga Duterte.
kumikita kami. Yan, aminado kami dyan. Kumikita kami through YouTube, Facebook. Pero bayaran, abay kagaguhan yan. Pero alam naman namin na meron talaga din. Ay, maaari, ako, I can only speak for my banateros, for my group. Walang bayaran sa amin. Oh, meron kaming trabaho. Oh, SMNI anchor kami. At the same time, meron kaming mga YouTube namin. Iyan po ang aming trabaho. Diyan kami kumikita. O pero kayo, yung totoo. Di ba? Lalong-lalo na yung mga tanso vlogger. Yun talaga, bayaran. Alam mo kasi yung mga loyalistang vlogger na dati squammy lang ngayon, nakapagpagawa na ng mga ilong. Oh, hindi ko alam kung bayaran yung mga yun o pokpok lang. Pero marami dyan, bayaran talaga kasi ang hirap ipagtanggol ni Marcos ha, pati yung kapalpakan ni Marcos, ba't sila nananatili dyan? As a matter of fact, yung iba nga dyan, kakilala ng mga kasamahan ko eh. Ang sabi lang sa kanila, pasensya na ha, trabaho lang ito kasi siyempre alam mo naman yung kabuhayan namin, jologs kami, squatter kami. Hindi totoo! Meron yung mga dati kasi, yung isa sa mga kasama natin, dating ano yan eh, yung hindi sa politika, ano bang vlog yun, yung ba siya namimigay, something like that. Kasi kasamahan niya iba dyan eh. O yung iba lumapit sa kanya, sabi niya, pasensya na kung bumabanat kami kay BP kasi wala trabaho lang para sa amin eh. Kailangan ng pamilya namin eh. Sabi ko, grabe naman, pinakakain mo sa... Hindi, isipin mo to. Ako, ikaw vlogger ka ng mga loyalista, ang pinapakain mo sa anak mo, ha? Ang pinapakain mo sa mga jowa mo, ay pera ng taong bayan. Kasi, yung mga nagbabayad sa'yo, saan ba nila kukunin yung pera nila? Sa sahod nila? That's not true. Kukunin nila yung pambayad nila sa'yo sa tax ng taong bayan. Kaya mong, alam mo yun, kaya mo yun? Yung kinakain ng sabagay, squammy ka eh. Kaya mo talaga lahat yan. O ito ha, tingnan ninyo itong banat ni Marcoleta ha. Wait lang ha. Saan na yun? Wait lang. Bakit pula yung ano? Wait lang. Hindi. Sorry. Lagi ko na ano. Ito. Sa sinabi po kanina ni Okay, pasok. Chairperson Pia, maging ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pinagpipilitan ang sarili namin na kami ang manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po inahirang dala po ng tungkulin ay binalikat ko po yun. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo po ang nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika.
yung pong kasama naming 11, na nang 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Wala. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila? Isa man sa kanila? Lalo na po yung madadaldal sa kanila. Wala. Wala po. On record. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Bayaran! Sasabihin ko na Galit na galit, galit na galit. Tingnan mo, galit na galit yung mga media na yan, ha? Sabi siguro nila, Senator naman, wag mo naman kaming bookingin na bayaran kami. Paano na yung pagpapakilay namin? Pangpalashes namin? Kailangan namin tumanggap. Di ba? Bayaran ba kami? sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Wala. Kayo pong members Mga ng bayarang. media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Nako. Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Nako. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, sa pangunguna na Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol Yan. sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan, akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na skandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimot sa inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino ang dapat managot sa pangyayari ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang humahabol. Yon. Ngunit yung taong matuwid, umuungal parang leon. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan. Alam mo, yan po yung dahilan kung bakit galit na galit po yung mga media ngayon kay ano. Kasi sinabihan niya ng bayaran. Totoo naman eh. Hindi ko maintindihan sa mga media na to bakit galit na galit. Totoo naman. Di ba? Marami naman talaga sa inyo bayaran. Hindi lahat. O ito, opinion ni Pia Cayetano kasi siya ang hinarang po eh. Tungkol po dito sa issue ng harang-harang. Ito, pakinggan natin. Biglang nandyan na si Secretary Remulla at hinarang niya kami. Hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So bakit mo ako hinaharang? Hindi ko rin maintindihan. Itong pagturing nila na acting Senate President si Sherwin, hindi ho pwedeng mangyari. Wala silang karapatan na i-elect siya dahil hindi ho sila 13. Tapos siya rin, no, nung naging acting siya,
naging Senate President Pro Temp siya, may Senate President Pro Temp pa tayo. Di ba? Hindi ko napapahabain yung diskusyon na yan. I can if you want more, because very clear din sa rules natin kung kailan papalitan ang President. Kung patay na siya, kung ano nga ba yun? Nag-resign at na-remove siya. So, hindi naman nangyari. Yun, incapacitated, hindi niya makayanan yung trabaho. So, hindi naman po nangyari yun. Kaya, hindi na kami magkasundo sa mga polisiya, pero wala akong nakalagay doon na pag hindi kayo nagkaroon ng polisiya, mag-acting president na kayo. Hindi ho. Kung hindi kayo nagkasundo sa polisiya, palitan nyo. Bumoto kayo ulit. Pagka makabuo kayo ng 13, palitan. Walang problema yon kasi that is in our rules. Ayaw man ng Senate President umalis. Pag naka-13, alis. Pero walang nakalagay doon na pag hindi kayo nagkasundo sa policies, gagawa kami ng acting kahit 12 lang kami. Wala akong ganun. So, having said that, yun supposedly ang basihan ngayon ni Sherwin Gatchalian na gumawa siya ng mga order. So, sinabi niya, wala na daw Blue Ribbon hearing kahapon. In-announce niya yun. Hindi naman niya pwedeng sabihin yun kasi hindi namin, sino siya para sabihin yun? Hindi kami, it is not legal yung pagbigay niya ng advisory na gano'n dahil I am the Blue Ribbon Chairman Committee. I called a hearing. May hearing talaga kaming nakatalaga today. Pero sinabi nila na yung aking Ways and Means hearing, pwede daw ituloy. O, sige, dituloy ko din naman yon. Kaya ready ako pumunta doon in a few minutes. So, siguro mga 9:30, I'm not sure of the exact time, basta before 10 a.m., nakarating sa amin na nandyan na yung mga witness. And sabi na, hindi pa akitin. Ayaw daw pa akitin. So, bumaba ako. And you can capture that in many news coverages that have captured it. May nakita ko sa GMA7, parang NTV5, kinover nila nung pagbaba ko, tapos kinausap ko yung Senate staff, and nag-thank you nga ako sa kanila after kasi they're just doing their job na inaalam nila kung sino ito, and syempre, I'm sure nalilito na sila kasi may nagsabi nga sa kanila ni Sherwin na huwag silang papasukin, pero nung sinabi kong sinusundo ko, di naman sila, wala namang problema. So, tinawag ko na yung Marines, sabi ko, halika na, pumunta na tayo dito, sumama kayo sa akin. So, sumama naman sila. And then, nung paliko kami, nandun pa lang kami sa first floor, biglang nandyan na si Secretary Remulla at hinarang niya kami. Hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So, bakit mo ako hinaharang? Di ko yung maintindihan. Di ko yung maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, idadagdag ko kasi I have pahingin ko sa staff ko ngayon. Meron din nilabas na instruction si Senator Gatchalian. Ito ba yon na sinabi niya na sinabi ni Gatchalian na pinapunta niya dito si Secretary Remulla for anong reason? To help security. Anyway, pangarap ko yung statement because hindi ako yung nagsabi ng statement niya. Siya. Pinapunta niya dito. Bakit? Ba't kailangan siya papuntahin dito? May Sergeant of Arms naman tayo. May security naman tayo. Maayos tayo dito. Ba't mo siya pinupunta? Siya yung nanggulo. Hindi niya ako pinayagan. Okay ba sa inyo yon, mga senators na kasama ko? Okay sa inyo yon? Grabe, no? Bastusan, no? Ito yung bastusan. Alam mo, hindi ko alam kung pwede mang makialam ang Supreme Court at this time na without anything na pagbibigay ng pag nagbigay ng case o nagsampa ng kaso. Hindi ko alam kung pwede silang magmangkialam kaagad. Pero ito bastusan na talaga to Mantangin mo senador, hindi mo papapasukin sa Senate. Ano ka? Sa totoo nga, violation yan alam ko matinding violation yan yung harangin ang isang senador na makapasok. Violation yan. Krimen po yan. Ng isang senador, pipigilan. Hindi man tayo magkasundo sa policies. I will not allow somebody to do that to you. This is us. 24 senators, we are allowed to be here. Why would you do that? So ito, babasahin ko sa inyo. Quoting lang naman po ako sa Inquirer. Sabi dito, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla went to the Senate on Thursday upon Senate President Pro Temp
Sherwin Gatchalian's request. Gatchalian confirmed during a press briefing, I personally sought the assistance of Secretary Remulla to ensure order and that the Senate premises is well protected. O ayan na nangyari, Sherwin. Ako yung hinaharang. May kasama akong guest, yes. O, ba't kailangan gawin yon? So yun ang isipin natin pagka gumagawa tayo ng kung ano-anong mga instructions, di nyo iniisip kung anong nagiging consequences. Ako yung hinaharang na makapasok dito sa sariling opisina. Anyway, so nakapasok na tayo. Thank you again to the Senate staff, to the media na nakatulong, nakarating tayo dun. So okay na. Okay na. I did my opening statement dun sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, nagpaalam na nga ako because magpe-prepare na ako for my next hearing. Tapos, nakakita na naman ako ng another announcement. Ano yun? Babasahin ko sa inyo. Ito, I'll just show you na lang sa... mahirap makita kasi maliit, pero I will read it. I will read it to you. So, this is coming from from Sherwin Gatchalian, Senate President pro tempore. Ulitin ko, hindi ka Senate President pro tempore. Si Loren Legarda ang Senate President pro tempore. She was elected by 13 Majority. members. 13. You were never elected by 13. Alam mo yan. So, Senate President pro tempore si Loren, hindi ikaw, Sherwin. Anyway, so ito ngayon ang in-issue ni Sherwin, where he is imagining that he is the Senate President pro tempore. Sabi niya, shorten work hours for... Grabe, palaban na si ate. Hindi, alam mo, kilala ko kasi ito na pag nagkasama kami ni Senator Alan, kakilala ko ito. Ito yung simple lang Hindi ho ito yung ganito. Ito yung napaka-humble po nitong tao na ito. Tsaka grabe ho magtrabaho ito. And, for your info not everything na gusto... same policy sila ni Senator Alan, yung nag-uusap sila, ganito tayo Hindi. Minsan nakikita pa namin na medyo nagtatalo sila pagdating sa mga polisiya at paniniwala Pero this time, all out si Senator Pia kasi bastusan na talaga yung ginagawa Di ba? Binaboy nila yung konstitusyon. Mga kababayan, binaboy nila ang konstitusyon. Literal, binaboy nila. Ipapaliwanag ko sa inyo, mamaya, unya-unya, sandali lang, chotomate. For today. Since no official business has been scheduled today, doon ako nalilito. Kasi sinabi kahapon, tuloy yung hearing ko. So ano ba talaga? Ano ba talaga kayo? Yung Blue Ribbon na wala kang karapatan na i-cancel, kinancel mo, pero hindi namin binibigyan ng validity yung statement mo. Yung ways and means ko, sabi mo tuloy, pero ngayon naman sinabi mo, since there is no official business that has been scheduled today. Bakit? May alam ka ba kung may official business yung mga senators dito? Every day, we conduct our own meetings, we conduct our own dialogues, we conduct our own consultations. So, sino ka para sabihin mo na walang official business dito? Hindi ba official yun na pag isang senador, paano kung meron siyang foreign delegation, kung meron siyang mga advocacy group, official business yun. Alam mo, tinanong mo lang ang schedule ng lahat ng senador para malaman mo na walang official business na ganap. Grabe, alam mo, no? may Blue Ribbon. Pero alam na natin na hindi mo nire-recognize yun. Hindi, alam mo, matagal na kasi kung walang tiwala dito sa Gatchalian na to. Wala naman nagawa to na maayos doon sa lugar nila, na pinagmamalaki nila. Wala naman Di ba sabi nga ng iba, magaling yan. Kita mo, pag nailagay ang mga Gatchalian, di ba nailagay yung isang kapatid niya sa DSWD. Ano nangyari? Yung IX, AKAP, at saka kung ano-ano pa, nagamit sa politika. Yung mga Gatchalian na yan, walang naigawang maganda yan. Walang naidulot na maganda yan sa bayan natin. So, sabi niya, since no official business has been scheduled today, June 4, and in consideration of the safety, security, and well-being of Senate personnel, in light of anticipated activities within and around the Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian has authorized all Senate officers and employees who reported on site to leave the office beginning at 10 a.m. 10 a.m. Yung Blue Ribbon hearing, 10 a.m. Ano yung purpose nito? Alam niyo na, di ba? Hindi ko na siguro kailangan sabihin, right? Why would you put the Senate staff in that position? Nandyan sila, pumasok. Nag-a-assist. Ba't mo sila gaganunin? Bastos Bastos. Tapos sabi mo, Simple lang, madam. Buha ka ng inang bastos. trabaho lang tayo? Talaga?
Ako na magsasabi, alam ko hindi nyo sasabihin yun. Mga buwaka ng inang bastos. Anyway, the hearing is ongoing. I'm good to go. Eto ha. Kasi alam mo, mga kababayan, gusto ko lang itong i-point out po. Kasi madalas na ginagamit ito eh. Yung sinasabi nila. Kasi di ba alam naman natin, nakasulat sa konstitusyon. Konstitusyon po nagsabi ha. Hindi po kung sino-sino. Konstitusyon na nagsabi. Di ba? Article 6, Section 16. Wait, i-double check natin para sigurado. Article 6, Section 13. Para mamalinaw. Yan. Article 6, Section 16 na nagsasabi, a Senate shall elect its President and House of Representatives, its Speaker, by majority vote of all its respective members. Okay? Tapos, each House shall choose such other officers as may deem seem necessary. Okay? Malinaw po yun. Ibig sabihin, talagang majority of the entire members. Section 16, number 4. I'm sorry, number 3. Wait. Chotomate. Hindi, sorry. Number 2 pala. So, aside from pagpili ng senador na Senate President, pagpili ng House Speaker, kailangan majority ng lahat ng member. Yan ang sinasabi sa Article 6, Section 16, number 1. Meron pang isang sinabi, Section 16, number 2. A majority of each House shall constitute a quorum to do business. Yung ginawa nilang illegal quorum, hindi po majority yon. Bakit? Again, nakabase yan doon sa Section 16, number 1, na vote of all respective members. And number 2, a majority of each house. Ibig sabihin, sa bawat membro, hindi pwedeng majority manggaling lang sa present senator na hindi nakakulong. Isa pa, mismong sa rules of the Senate. Diba? Section 1, rule number 1, Section 1. Sabi na nga di ba? By the virtue, ito sinabi ng rule of the Senate, by the virtue of Section 16, subsections 1 and 3 of Article 6 of the Constitution, yung binasa natin kanina sa Constitution. Dito daw nakasalala yung rule number 1. Ano yun? The Senate shall elect in the manner hereafter provided a President pro tempore, yung Vice President nila, Secretary and Sergeant at Arms. 4. Paano? Kailangan Section 2. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its member. Mismo yung salita ay nanggaling sa konstitusyon, inadapt sa rules ng Senate. Ano yon? Majority vote of all its members. So illegal talaga ang ginawa. Bakit? Walang quorum. Di ba nakaayon na nga sa konstitusyon, walang quorum. At dito malinaw, hindi lamang po Senate President, pati yung Senate Vice President, pati yung pati yung Secretary, pati yung Sergeant at Arms. Majority of all its members. Malinaw yun. Banat bay, meron silang binibida dyan Ano yung binibida nila? Hindi, para lang alam natin Ano ba yung binibida nila? Yung kay Abilino. Alam niyo yung kay Abilino? Ito, simpleng-simple lang po itong kay Abilino na ito Kasi nililito nila yung tao Alam mo, it will sound parang legal pag gagamit sila ng mga jurisprudence na yan. Okay? Ito, ang tunay yung Abilino, Abilino versus Cuenco. Okay? Yan ang kanilang binabasyan para sabing sapat na yung 12 na senador para magkaroon ng quorum.
Bakit? Kasi hindi malinaw na binding precedent ang 12 quorum doon. Mismo sa desisyon. Iba ang factual situation, iba rin ang constitutional rules context noon. Alam nyo ba na 1949 ba ito? Tama. 1949 pa ho ito. Iba pa po ang konstitusyon noon. 1935 pa. Iba pa ang application noon o interpretasyon noon sa Constitution. Kasi nga 1935 pa. Etong bago, yung binasa natin kanina, 1987 na yun. O ano ba ang call ruling noon? Let's give it a chance. O, ano ba ang tunay na call ruling sa Abilino? Ha? Doon sa Abilino versus Cuenco, ang petition ni Abilino. Sino ba si Abilino? Siya yung Senate President. Denied ang kanyang petition. Ano ba yung petition niya? Kasi dito, sinabi ng Supreme Court no, na pagpili ng Senate officers ay usapang panloob sa panloob na Senado. Kaya political question na to. At ayaw nilang makialam. Okay? Ibig sabihin, hindi talaga doon nakasentro ang kaso sa mathematical ruling ng 12 senators o is equals to quorum. Kaya pwedeng sabihin na ang 12 na quorum discussion ay side comment, obiter dictum. Sabi nga, hindi pinaka-binding na decision. Hindi majority ng Supreme Court, hindi majority ng Supreme Court ang nagsabi 12 quorum. Bakit? Ganito kasi ang naging botohan. Kasi sa 6-4 ang boto para i-deny ang petition. Ano ba yung petition niya? Ganito kasi nangyari. Explain ko lang. May quorum na. Nagsimula silang may quorum. Biglang umalis si Abilino bilang Senate President doon sa quorum na yon, kasama yung mga kagrupo niya. Ang tawag diyang continuing. Continuing po. Hindi katulad niya yon, walang quorum, nag-declare ng quorum kahit nakasulat sa batas, kailangan majority of all its member. So there is no quorum. Nung kay Abilino, continuing quorum yun. Kasi continuing yung session eh. Ang punto ng argumento, ito yung decision, makinig kayo ha, 4 lang na justices ang pumabor sa idea na sapat na ang 12 dahil may absent. Umalis kasi o absent yung 2, nasa ibang bansa, kaya hindi sila makakaboto. Wala sila sa jurisdiction ng Pilipinas. Okay? Kaya yung 4 na justices, sabi nila, sapat na yung 12 na majority. Yung 2 justices na kasama sa denial o pag-deny ng TRO ay hindi nagsasabi na kailangan talakayin ng quorum dahil ang sinasabi lang ng 2 justices, hindi kami makikialam. Dahil walang jurisdiction ang court. So mali yung sinasabi nila 6-4. It's 4 justices ang pumabor dahil sinabi nilang since absent naman yung 2 ninyo, wala na sa 22 na lang ang bilang ninyo. 4 lang na justices nagsabi nun. Tanong mga kababayan, ladies and gentlemen, people in the house, nasa ibang bansa ba sila? Yung 2 senador ngayon, na si Jinggoy at saka si Bato? May whole departure nga si Bato, di ba? Nandyan lang niya sa Mindanao, paikot-ikot. Ay, di ko alam. Baka sabihin na alam ni Banat pa yan. Hindi ko alam. Magaling magtago yun. Hindi ko alam. Okay? So, 2 doon sa justices ang nagsabing, oy, huwag nyo kaming isali dito. Hindi kami kasali dyan. Okay? Walang jurisdiction ng court. Okay? Yung 4 naman, dissenter o nagsabing hindi ang kailangan ay 13. Kaya sa quorum issue, ang talaga doon, parang 4-4 lang ang hati. Hindi siya solid Supreme Court doctrine. Hindi pa pwedeng gamitin. Okay? Ibang nangyari noon kesa sa ngayon. Noong 1949, yung Abilino yan, si Abilino na yan, 22 senators ang present sa simula ng session. Ibig sabihin, nagkaroon ng quorum kasi majority nandun. Remember, para magkaroon ng quorum, para maging authorize yung session, yun yung quorum eh, authorize yung session, kailangan majority nandun. 22 senators ang nandun. So, nagsimula na.
habang nagsimula, pagkatapos nag-walk out si Abilino. At siyam sa kasama niya umalis. Kaya 12 na lang ang naiwan. Ang reasoning ng 4 na justices, kung may quorum na sa simula, hindi pwedeng sirain ng minority ang session sa pamamagitan ng walkout. Hello? Yan po ang nangyari. Meron ng quorum sa simula. Hindi pwedeng umalis lang, wala ng quorum. Hindi pwedeng ganun. Sa madaling salita po, yung Abilino situation, may quorum sa simula tapos may nag-walkout. Yung June 3, 2026 issue, ang argument dito ay wala pang quorum na 13. Nagigets ninyo? Wala pa. Walang quorum no na 13. Pero nag-umpisa na sila. Kaya unconstitutional ang ginawa nitong BBM senators na to. Kaya hindi parehong sitwasyon. Hindi pwedeng basta sabihin, Abilino says 12 is enough. Hindi pwedeng ganun. Ang mas accurate, Abilino involved continuing session after quorum had already existed. Malinaw na malinaw po yun. Kaya hindi pwedeng gamitin ang Abilino situation o yung Abilino versus sino ba ulit? Si Cuenco. Hindi pwede. Dahil continuing yun, yung session na yun. Ito, wala pa eh. Wala! As in nada. Wala. Tapos, sandali. Ay, 12 na tayo. Palakpakan pa mga ulul. 12 na tayo. May isang hudas. Ganon. 12 na tayo, 12. Hindi pa rin yun majority of all its member, which is stated in Article 6, Section 16, number 2 of the Constitution. So what they did is unconstitutional, illegal. So bogus itong Gatchalian group. Bogus yan. Peke. Pumunta kayo sa, huwag na tayo magbanggit na yung mga bansa. Pupunta tayo dun eh. Bogus. Peke. Gusto kitang kanta ng peke mo. Yeah. Kaya alam nyo mga kababayan, huwag tayong papaloko sa mga talitalinuhang bobo. Na-quote pa ng quote na, according to Abilino and Cuenco, tanga, continuing session yun. Hindi yun session sa nawala pang session. Bobo ninyo. Tsaka yung dalawa wala sa Pilipinas. Ito, nakakulong isa. So hindi talaga kayo makakabuo. Ibig sabihin, bakit ba kasi importante yung quorum? Kasi kung ano man yung gagawin mo within that session, if you do not have quorum, that's illegal. That's void. Sabi ng void, bali walang kwenta. Kasi nga, walang quorum. There is no authorized session. If there is no authorized session, therefore, walang quorum. Wala. Lahat ng ginagawa nyo dyan, moro-moro nyo lang. Kaya mga kababayan, manood lang kayo sa mga tunay na naghahatid ng balita, hindi mga bayarang media. Ako po si Banat Bat.